Remittance stoppage won't just affect government, Palace warns. Ito yung sinabi ng fake news peddler ng PCO na si Attorney Castro. Nagbabala siya na pag-isipan muna ang pagsali sa zero remittance sa darating na March 28 hanggang April pa. Nyo mga kababayan kong OFW, maling-mali yung gagawin nyo na pagsali dyan sa zero remittance simula March 28 hanggang April 5. Unang-una, babagsak lalo yung pabagsak na gobyerno ni BBM. Bagsak na nga, pababagsakin nyo pa. Maaapektuhan yung ekonomiya ng Pilipinas dahil kayong mga OFW ang ginagatasan o itinuturing na lang na pag-asa ng gobyernong ito. Tandaan natin ha, ang mga OFW na lang ang pag-asa ng mga government para makabangon. Dahil kung magsisiro remittance kayo ngayong darating na March 28 hanggang April 5, yung bagsak na gobyerno ay lalong babagsak at lulubog. Alam nyo, hindi ko sinusuportahan yaang mga panawagan nyo na zero remittance. Pero gawin nyo dahil ito yung pagpapakita nyo ng protesta sa gobyernong ito na walang utang na loob sa inyong mga OFW. Minahal nyo si Tatay Digong at ipinakita nyo yung suporta nyo kay Tatay Digong pero binabaliwala ng gobyernong ito. Zero remittance ang gusto nyong gawin? Hindi man ito makakaganda sa pangit na gobyerno, ituloy nyo yung plano nyo. Kung ano man yung gusto nyo, gawin nyo dahil karapatan nyo. Dahil unang-una, baliwala lang naman sa gobyernong ito ang sakripisyo nyong mga OFW. So dapat maramdaman din nila na ano yung halaga nyo. Kasi kung para sa kanila, baliwala kayo, ngayon ipakita nyo. Hindi ako sumasang-ayon sa mga gusto nyong zero remittances. Pero desisyon nyo yan para sa gusto nyong mangyari. Dahil sa pagsasakripisyo nyo, dyan sa ibang bansa, hindi nyo nakikita ang halaga nyo, ipakita nyo kung gaano kayo kalakas. Pinapakinabangan lang kayo ng gobyernong ito, ginagatasan lang kayo ng gobyernong ito, ibinubulsa lang yung mga pinaghirapan nyo, pero walang nangyayari sa bansa. Zero remittances, hindi po ako nakikisang-ayon, pero gawin nyo yung tama ayon sa gusto nyo. Desisyon nyo yan, choice nyo yan. Kung gusto nyong bumagsak lalo yung gobyernong pabagsak na, gawin nyo para maipaglaban at iparamdam nyo kung gaano kayo sumusuporta sa leadership ni Duterte nung panahon niya. Ito pala si Waray Laban. Kung bago ka lang sa Facebook, TikTok, and YouTube, follow for more.